So ngayon, dito tayo sa nesting. So ano nga ba yung nesting? Nesting creates a layers like an onion. So kung makikita nyo dito sa bibigay nating example ng problem is para siyang sibuyas, no? Sa sobrang dami niya ng close and open parentheses. So paano nga ba siya kinocompute? Isa rin sa dapat nating tandaan na dapat aware din kayo kung paano natin nilalagay yung close and open parentheses. Kasi isa lang dyan yung mga misplace na close or open parentheses, mag-iiba yung sagot or mag-iiba yung computations niya. Kasi nagmamatter talaga yung open and close parentheses. So, note na pag magka-calculate daw tayo ng nesting, una nating ika-calculate is yung nasa inner layer. Pero, lagi natin din tatandaan na applicable yung order of operations natin sa pag-compute din ng mga nesting formula. For example, dito, ito yung problem natin na susubukan natin i-breakdown at kung paano makaka-apekto yung paglagay natin ng mali ng open and close parentheses. So, magtataka kayo bakit tatlo yung nilagay ko. Tulad sa ina-explain ko sa previous video, kailangan laging balance yung open and close parentheses. 2 times 2 close plus open. 3 times 4 close plus open. 5 times 5 close parentheses times 2 close. So, ang sagot is 82. Bakit naging 82? So, breakdown natin. Ito yung formula. Kopyahin natin. So, ngayon, ang kakalabasan nito, using our order of operations, ang una nating i-compute is yung nasa inner layer and yung nasa parentheses. So, ngayon, ang nasa inner layer natin is ito. I-highlight ko Yan. So, yan yung nasa inner layer natin. So, ita-times muna natin yung 2 times 2, 3 times 4, and 5 times 5 bago natin ita-times sa 2. So, ang kakalabasan niyan is equals sum 2 times 2 equals 4 plus 3 times 4 equals 12, then 5 times 5 equals 25 times 2. So, yan na. So, ngayon, pinaka-simplify niya is sum equals 4 plus 12 plus 25 equals 41 times 2. Kaya ang sagot dyan is equals sum 41. So, 82. So, tama tayo. So, yan yung simplify form niya kung paano siya kinocompute yung nesting. So, sabi ko kanina, paano pag nagkamali tayo ng lagay ng close and open parentheses? Kasi dito, makikita nyo, halimbawa, itong isang close parentheses na ilagay ko sa dulo. Yan. Ang magiging sagot is 66. Bakit? Ang mangyayari dyan is, tignan nyo tong cursor ko ang i-highlight ko is ito. Ito na yung magiging inner layer niya. So, ang mangyayari dyan, paging compute natin is 2 times 2, 4. 3 times 4, 12. Then, 5 times 5, 25 times 2. So, ang mangyayari dyan is, ito yung magiging magiging simplify niya is 4 plus 12 plus 5 times 5, 50, 25 times 2 equals 50. Diba? So, kung i-sum natin lahat yan, ito, mali. Kung isa-sum natin lahat yan, 4 plus 12 plus 50, 66 yung sagot, diba? Kaya napaka-importante yung
pag-place natin ng close and open parentheses. So, dapat nasa tamang place siya. 'Di ba? So, ngayon, kung nagigets nyo na siya, proceeds tayo dito sa calculate with different sheets. So, paano pag nasa different sheets? So, gumawa ko dito ng list of item and quantity lang din. Same with sa previous video natin. Pero, kukumputin natin siya using sa kabilang sheet. So, meron tayong two types of calculation ng pwede natin gawin. By point click method and creating it by typing. Una, yung by point click na sinasabi ko, pwede nating sum, then click natin tong sheet tab 2 or sheet 2, then highlight lang natin, automatic, makukuha na natin yung sagot, 75. Then yung sinasabi ko namang creating it by typing, pwede naman nating i-type lang siya, sum. Ang gagawin natin is, kukopyahin natin yung name ng sheet 2, which is hindi ko na rin pinangalangan. Sheet 2 na lang din nilagay ko. Then, itong exclamation point, kailangan yan. Then, kung matatandaan yung range kanina sa sheet 2 is yung B4 and B8. So, itatype na lang natin dito. B4 to B8. Sheet 2 pala. Then, B4 to B8. So, yan yung by typing. So, makikita nyo, same result pa lang din naman siya. Diba? So, sobrang dali niya lang, guys, intindihin. So, comment nyo lang yung email nyo sa video na ito para mabigyan ko kayo ng access. Para kahit papaano, alam nyo, meron kayong copy ng spreadsheet na to at baka magamit nyo in the near future kung kailangan balikan yung mga video natin o yung tutorial na to. So, see you sa next video, guys. Thank you.